Yo, what's up mga caller? Ito pang inyong lingkod, Papa Tricks TV. Ayan, nice. Wala man pong pag-usapan itong issue na to, no? Sa nabalitaan ho natin, no? May tanong lang po ako mga caller, no, sa mga followers natin dyan. Dahil po dito sa balibalita ngayon na nangyaring motion po ni Marcoleta na maging state witness po, no? Ang pamilya Diskaya, no? Na balak ko nila na gawing state witness na lang po itong si Diskaya. Dahil kung maalala po ninyo, papaalala ko lang po na ang pamilya Diskaya po ay nagkaroon po ng pagdinig sa Blue Ribbon na kung saan nabanggit po ng pamilya Diskaya itong si Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez at si Saldico. Sa pagkakabanggit po, ang sinabi po dito nagbibigay ng porsyento itong pamilya Diskaya dito sa isang taong kausap nila, at nababanggit daw po nitong taong kausap nila itong si Martin Romualdez at Saldico. Dahil ibinibigay daw po itong mga porsyento na to dito po kay Martin Romualdez at kay Saldico. Yun po ang sinabi ng pamilya Diskaya. At doon po may isang senador na nagtanong po na kung meron po bang ebidensya ang pamilya Diskaya, meron po bang text message man lang o kung ano man lang na usapin na nagkaroon sila ng contact dito kay Martin Romualdez at saka kay Saldico. Ang sagot po ng pamilya Diskaya narinig lang daw po nila. Ulitin ko po narinig lang daw po nila. Dito na binabanggit lagi nung kanilang kausap tuwing sila ay magbibigay ng porsyento dito sa kausap nila, at ito po ay inaabot daw po. Ang sinasabi po lagi nitong kausap nila ay kinukuha na raw yung porsyento. Galing daw po sa taas, ang utos daw po ng galing sa taas. So para sa kanila, nag-conclude daw sila na pag sinabing galing sa taas, for sure si Martin Romualdez na raw at saka Saldico raw yun. Medyo inconsistent po yung naging paliwanag po dito po sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, ito naman po, nagkaroon din po ng pagpapatawag ang House of Representatives na kung saan andun din po ang pamilya Diskaya. This time, parang ang nangyari po doon, nagkaroon po ng pagbawi. Kumbaga may ano po, may naiiba po sa paliwanag niya doon kaysa sa nangyari sa Senado. Sa Kongreso po, may mga pagbawi po. Ano po ba ang ibig ko sabihin? Ganun pa rin naman po ang binitawan ng pamilya Diskaya, na consistent pa rin naman po yung sinabi nila na nagbibigay ho sila. At doon sa kausap daw nga ho nila, may porsyento at ibinaabot din daw kay Saldico at kay Martin Romualdez. Pero ito yung naiba na sinasabi kong pagbawi. Nasabi po nila na wala raw silang contact ni nagka-chat or any face-to-face na senaryo, wala ho. At pinanindigan din nitong pamilya Diskaya na sinasabi nila hanggang doon lang daw sila, doon sa narinig nila at nalalaman lang nila ito dito sa kausap po nila. Ngayon ho, sinabi po ng pamilya Diskaya na baka lang daw ho, na dadawit lang daw ho ang pangalan ni Martin Romualdez at saka ni Saldico, baka nga ho ginagamit lang daw para sirain si Martin Romualdez at saka si biglang merong ganung pagbawi na. Samantalang po, nung nasa Senado sila, confident silang banggitin ang pangalan po ni Martin Romualdez at saka ni Saldico. Ngayon, ito po ang tanong ko lang po sa mga kababayan ko po. So, sa dalawang bersyon na pagpapaliwanag nitong pamilya Diskaya, ano po ba sa tingin ninyo na nakikita nyo dito? Yung inconsistency kasi po ng mga ginagawa pa ng pamilya Diskaya na
bakit ka maglalabas, magsasalita ng mga pangalan, mag-name drop ng mga pangalan, katulad po ni Saldico at saka ni Martin Romualdez, kung ito ay narinig mo lang. Inuulit ko po wala pong ibang ebidensya ang hawak ang mga pamilya Diskaya kung hindi narinig ko lang. Ngayon, ito po yung pinaka main point 2 dito Kung narinig na lang di ba dapat yung kausap na sinasabi niya na kung sino man yan sa taga DPWH, yun po yung isa sa mga magandang ebidensya na dapat po matutukan ng mga nasa Blue Ribbon at ganoon din po sa Congress. Ngayon, ito po yung tanong ko. Dahil nga po, abogado po si Senator Marcoleta. Alam niyo naman po, Duterte Black, abogado rin po dyan si Alan Peter Cayetano. Ito lang po ang tanong ko. Kung gagawin niyo pong state witness or nirekomenda ninyo, nagmosyon kayo na gawing state witness itong pamilya Diskaya, ang tanong ko lang po, kasi hindi naman po ako abogado pwede po ba maging state witness ang pamilya Diskaya na kung saan ang kanilang daladalang nalalaman ay narinig ko lang? At kung sila ang gagawin yung state witness, ano hong ebidensya ang pwedeng ibigay nila sa inyo na magpapatibay sa pagsangkot sa mga pangalan ng mga politiko na to? Kasi kung ang sasabihin lang nila, narinig lang nila. Okay? So hindi po ba dapat ang kinukuha yung state witness dyan, yung kausap niyang tao, yung kausap niyang tao na nagsasabing ibibigay daw yung porsyento sa taas, which is Martin Romualdez and Saldico. Hindi po ba na dapat yun ang hanapin ninyo at yun ang gawin yung state witness? Hindi po yung pamilya Diskaya na kung saan na dalawang body na po nagtanong, ang Senado at ang Congress, na yung pa rin po ang kanilang nalalaman. Narinig lang, hindi nila, walang contact, walang chat, walang kahit anong face-to-face na nangyari. So, as in, walang namagitan. Basta sa kanila ay narinig lang. So, yun lang po nakakalito, mga kaulat sa mga nanonood po. Kaya tinatanong ko po sa mga kababayan natin, payago ba kayo? Comment below sa video natin na to kung sang-ayon po ba kayo sa sinasabi ni Marcoleta na kung saan maging state witness ang mga pamilya Diskaya. Alam naman natin sa naging desisyon po ni Tito Soto ay hindi niya po pinirmahan, kaya po hindi po ito nasunod din. Pero ganun pa man po, syempre hindi natin alam kung ipipilit pa rin nila yan. Pero may kasabihan nga po na ang pamilya Diskaya ay hindi po pwede talaga maging state witness, lalo na't matitindi yung mga kinakaharap nilang kaso at mga kumbaga most guilty ho sila sa madaling salita, kaya hindi po pwedeng maging state witness. Pero yun nga po, nakakalungkot, meron po itong ginagawa hakbang ang Duterte Black na gusto nilang gawing state witness, na kung saan nalilito tuloy ang taong bayan ngayon na may mga kababayan tayong medyo sila ay nadadala rin at sinasabi bakit daw hindi ginagawang state witness ang pamilya Diskaya, nagbanggit naman ng pangalan. Yun nga po nakakalungkot na may mga taong napapaniwala sa mga ganitong senaryo na sana maintindihan nila, may pati doon natin sa kanila na teka, meron pong basihan dyan kung bakit hindi pwede maging state witness. At tandaan natin, kung magiging state witness ka, dapat po yung hawak ng ebidensya ay talagang matindi. At saka talagang may mga ebidensyang may bibigay, mga resibo, videos o kahit ano pa man. Di po ba? Pero kung ang salita lang po ay narinig ko lang, mukha yatang may malinaw yata doon. Di po ba? Kaya comment below po sa makakanood ng video na to. Please support my channel. Comment nyo po kung ano po ang opinion ninyo, kung pwede po ba talagang mag-state witness ang pamilya Diskaya. Sang-ayon po ba kayo sa mga motion na ginagawa ni Marcoleta, o tama lang po yung naging desisyon
ni Tito Soto na wag pirmahan at sinasabi niya at ganoon din po ng Congress na sinasabi nila hindi pwede maging state witness ang pamilya Diskaya. Ilan po, maraming salamat. God bless.